Eto na, pag-usapan po natin yung rason ng ICC doon sa rejection ng interim release na isinumite po ng kampo ng abogado ni Duterte. Ano nga ba ang mga rason po nila? So pag-usapan po natin. Unang-una, ito kasi si Kaufman po. Alam niya kasi na hindi niya na mapapalaya. Hindi niya po maipapanalo pala. Hindi niya kayang ipanalo itong kaso na ito ni Digong. Unang-una po dahil magkakabila po ang video ni Digong. Kahit na lang po doon sa Congress hearing, 'di ba? Doon sa Quadcom at saka sa Senate, inaamin niya talaga na pumapatay siya. Pumapatay siya, nagre-reward siya, inaamin niya. Pumapatay siya, shoot them dead. Kaya ang laki po ng naitulong ng Quadcom. At saka sa Senate dahil doon mismo sa bibig niya inamin niya yung pagpatay niya. Nung mayor pa lang siya, nagyayabang pa nga siya, mayor pa lang siya, I'm waiting. ICC, di ba? So, alam ni Kaufman na hindi niya kayang ipanalo, kaya ang gusto niya na lang is magkaroon ng interim release itong si Digong. Pero dahil nga po sa mga madadaldal po ng mga DDS, totoo yan, madadaldal kayo nangunguna na po yung kanyang mga anak. So ngayon, ginamit po ng ICC yung mga kadaldalan ng mga DDS, yung mga pinaggagawa po nila. Unang-una po nung kinuha si Digong, 'di ba? Ang sinabi nila kinidnap, sinabi ng mga anak niya, unang-una po 'yan sa bibig ni Sarah, kinidnap daw ang tatay niya. O pagkatapos ni Sarah, sinabi kinidnap, si Mildred Dea, sinabi rin kinidnap, tapos yung mga kapatid, 'di ba? Sina Kitty, sinabi kinidnap daw yung kanyang tatay, although may warrant of arrest po ng ICC, kailangan makikipag-coordinate ng Pilipinas sa Interpol. So hindi nila alam, nagamit po yon para ma-deny ang request ng interim release. Yung po isa po yan sa mga reason, yung sinasabi nilang kinidnap. So flight risk po yan dito sa isa sa mga reason ng rejection ng kanyang interim release. So yung pinagkakalandakan nila, 'di ba? Sa na kinidnap daw, tapos nagrarally po sila sa iba't ibang bansa. So may kakayahan po sila, powerful pa sila. Hindi ito pa, nakadagdag pa po yung hearing sa Senate, 'di ba? Nung nakaraan lamang. Buong araw ginamit po ang taxpayers money. Buong araw po pinag-usapan po ang house arrest ni Digong. At ang boto po from 24-15 po ang bumoto ng na-approve sila, na okay sila na house arrest si Digong doon sa Davao. So ibig sabihin po, maimpluwensya pa si Digong. Maimpluwensya pa po ang mga Duterte. Isa po iyan sa mga rason din kung bakit po rejected. Ito pa, yung pong pag-threat, especially ito po mga DDS, no? Mahilig po silang mag-threat. Tinetreat po nila yung mga yung mga witnesses, natatakot. So, pinagbabantaan po nila, kaya yung isipin niyo yung mga biktima pa, sila pa po yung mga pinagbabantaan. So, isa rin po 'yan sa mga reason kung bakit hindi po pinagbigyan yung interim release ni Digong. Okay, yung pang-apat, yung posible pong tumakas si Digong. Kasi gaya po na sinabi nila, kinidnap daw ang tatay, kinidnap pero kasama ang pamilya, kinidnap pero nabibisita nila 24/7, natatawagan nila 24/7, nabibisita nila kahit anong araw, anong oras nila gusto, nabibisita nila. May may naka-standby ng mga doctors, 'di ba? Medicine, alagang-alaga ang tatay nila, yun ang kidnap na pinapalabas na kinidnap daw. So, kaya po na isa sa mga rejection reason ng rejection is yung sinasabi nilang kinidnap si Digong. Yan yung mga madadaldal na DDS. Nangunguna na po si Inday Sayad. Na kung sinasabi nila na kinidnap, paano sila nakakasiguro na pag in-approve nila yung interim release is ibabalik nila? Sila na rin nagsabi is kinidnap.
Eto pa, yung mga DDS na walang humpay po nakakarali, kakatambay sa labas ng ICC, tapos nagbabangayan, nag-aaway yung mga kabit sa harap, nag-aaway sa humba, tapos nagmumurahan, DDS to DDS. Isa rin po yan sa mga dahilan. Eto pa, sumabit pa si Hanila at saka si Kitty nung pong hinuhuli, di ba? Kung gaano sila ka-powerful, di ba? Yung pananakit ni Hanilit doon sa isang officer. Ganon din po yung pagmumura ni Kitty doon sa highest rank. So yan po yung mga dahilan kung bakit po hindi na-approve ang interim release sa kadaldalan po ng mga DDS sa pangunguna ni Inday Sayad. So ngayon isisisi na naman kay BBBM. Alam niyo po, ang ICC, yan po ay nagmamasid. Nanonood din po yan kung ano po ang nangyayari sa Pilipinas. Gaya po nung ginawa nila sa Senate na nag-hearing sila sa house arrest. Nakita nila kung gaano pa kalakas ang impluwensya ni Digong. So pwede niya pang impluwensyahan, pwede niya pa pong isara ang bibig, takutin ng mga witnesses. Imagine, 24 senator, 15 po ang bumoto ng approve sila sa house arrest, di ba? Ganun pa sila sa kalakalakas. At nakikita ng ICC na kung gaano pa sila ka-powerful. Nakakagastos sila ng iba't ibang rally sa labas ng bansa, sa dahig, everyday, walang simula nang napunta doon si Digong, di ba? Tapos yung influence po nila, ngalakas pa, kaya hindi po yan naaprubahan. So ayan, sisihin niyo po ang mga sarili ninyo, mga didishit. Tapos eto na naman si Polong, sinisisi na naman ang administrasyon. Hello, sisihin niyo mga sarili niyo, ginagamit niyo ang inyong tatay na nakulong doon sa loob, na walang kaalam-alam, ginagamit niyo, gasgas na gasgas. Para saan? Para sa inyong political ambition. Kayong magkakapatid. Okay lang yan, sundan niyo yung apak ng inyong ama. Dire-diretso kayo dun sa, sa ICC.